Well, that's the story that we need to wait and see kung lalabas pa uli ba yung Maricel Urita na yan. Diba? And doon naman sa post nung Kikay, make sure na you can back it up with all your evidence then. No? Kasi serious yung mga accusation. Bago po ako magsimula dito sa aking topic na isi-share sa inyo, just a friendly reminder sa kapwa ako mga vloggers, no? And even doon sa mga viewers, para po ma-inform ninyo yung inyong mga sinusuportahang mga vloggers. Ito pong nangyayari ngayon sa Kalingap community na pagpapatulpo, no, ni V. Yung mga vloggers po na gumagamit ng mga video, no, yung kahapon, ang mga video ng Rapi Tulfo in action. Ingat po kayo, no, mahigpit po si Rapi Tulfo sa mga gumagamit ng kanilang mga video. Strike po kagad dyan. No, wala pong question yan. Or last na ma-detect ng system ni YouTube na ginagamit ninyo yung mga video for reactions, no, showing the videos, may strike po kayo. Okay, ay ano po yan, naranas na po ng iba nating mga kasamahan dito sa SOCMED dyan. No, pareho lang po yan ng GMA7, ABS-CBN na nag-strike po sila. Kaya ingat po, no? Reminder lang po to. I'm not too sure right now, but yan po yung na-experience ng iba nating mga naging kaibigan dito sa YouTube. Halos lahat ng gumamit kahit na short clips lang, no? Hindi man yan ma-detect ngayon, bukas or this week, wag po kayong pakakampante, no? Reminder lang po yan, hindi po yan sa pananaw. No? So, doon po sa mga makakapanood nito na may mga kaibigang vloggers, no, remind you po sila to monitor yung kanilang content na may videos, no, nung nangyaring interview, no, kay Kuya Bal at saka doon kay Beyonce. Okay, so yun po yung gusto kong ipalala muna. And sa akin turito ngayon, ang aking itatopic ay itong totoo ba itong isang Kikay vlogs na lumalabas, according to them ay si Erica, ay may mga pasaring din ngayon dito sa Kalingap after what happened dito kay Kuya Bal na napatulpo, no? So may mga lumilitaw ngayon na medyo mabigat yung accusation na after nilang mapakinabangan o pag inalis na nila, sinisiraan daw ng Kalingap community yung mga umaalis, no? Hindi lang ata sa mga beneficiary and even ata sa mga vloggers, no? That's what I heard. Kaya nga may mga anti-Kalingap ngayon. So, doon po tayo magpo-focus sa sinabing ito ni Erica. And yung post ni Kuya Bal kagabi na wala na raw reactors, no? So, aalisin na yung mga reactors sa Kalingap community. So, I don't know, paano mangyayari doon? Paano nila aalisin yon? Pero may ganong post si Kuya Bal kagabi. Dala lang kaya yan ng bugso ng damdamin or another joke na naman ni Kuya Bal na dapat hindi ninyo seryoso. No? So, tapos yung isa po is medyo may katotohanan kaya yung naging post nung sinasabing kakilala o kamag-anak na si Maricel Urita regarding sa pamilya na to. Kasi kung maalala ninyo, merong mga content at may content po ako noon na I've shown the post of this Maricel Urita regarding, no, dito sa paano niya nakilala yung pamilya ng nagkaso kay Kuya Bal, no? Yan po gamitin natin. So, ilan lang po sa aking mga magiging content dito sa video na to. At kung bago po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright, so let's go down to our first topic na gusto kong bigyan ng reaction. At ito po ay yung kay Erica. So allow me to show you yung post, no, nung sinasabing si Erica aka Kikay Vlogs, no? Okay? So ito po yun.
Ito, no? Si Kikay Vlogs, and according to some of those nakakakilala and based sa picture, no, ito raw po si Erica. Naalala niyo yung isang na naging kalab team din ata ito ni Edo, no? Si Edo talaga medyo in demand. Marami pala nakalab team si Edo, no? At, mga controversial yung mga nakalab team niya. Okay, so ito po mga focus tayo dito. Hindi ko alam kung real account po ito, ha. I'm not too sure, pero some say it might be, no? So let's see kung ano ba yung nilalaman, ha. Hindi kayo naawa sa mga bata na ginagamit nyo na. Bigay ng sponsor pagtatrabaho ng bata sa vlogging. Pinaghirapan ng bata, kukunin nyo pa, malaki na sinasahod nyo sa YT, mga wala kayong puso. Ang alam nyo lang gawin ang kumita at manggamit ng tao. This is a serious, no, accusation, no? Although wala siyang name na minimension, as we all know, kung siya nga to si Erica, no, sinasabi ng mga ilang ng mga vloggers, and one of those na nakita ko ng content dito is si Direct Noelsa, no? So mayroong content si Direct Noelsa nito na ito nga yung content niya rin, and medyo serious nga po itong accusation ni Kikay Vlogs, no, na ginagamit. Correct, totoo po yan, no? I agree to that, na ginagamit talaga nila yung mga angels, no, yung mga na-scout na angels na yan. And sa paggamit po sa kanila, as far as I understand, may consent po yan ng mga magulang, diba? They lay down their terms and condition. For sure yan. May written ba? Well, that's a part na hindi ako sigurado. But for sure, may pag-uusap po dyan bago kayo ginamit. No? Wala po tayong pag-uusapan sa paggagamit para sa vlog. Pero nung ginamit po kayo para sa pag-vlog, for sure, sumang-ayon kayo. Diba? Sumang-ayon po kayo. And now, itong sinasabi pa na bigay na, no? Bigay ng sponsor at pagtatrabaho ng bata sa vlogging, pinaghirapan ng mga bata, kukunin nyo pa, malaki na ang sinasahod nyo sa YT. So, yung mga binibigay daw ng sponsor, hindi pa na ibibigay. No? Parang binubulsa, something like that. Well, ito po yung medyo mahirap paniwalaan. Okay? Because the sponsor usually gave another separate as a token of appreciation doon sa mga katulad nila Kalinga Prab. Sabihin na natin. Kasi si Kalinga Prab ang involved dito. Let's say, I've experienced this. No? May pinabibigay sa akin para doon sa, let's say, sa dati kong community kay Migs Molino. No? May pinabibigay po sa kanya na amount or pambili of something kasi may event na. So normally, pag may binigay doon sa idol nila na yun, sa sinusuportahan nila yun, meron pong naibibigay doon sa taong pinakisuyuan. In my case, like me. No? Hindi man na ibibigay on the same day, pero may separate po yan na binibigay. So, bakit papag-iinteresan yan ng, let's say, ni Kalinga Prab? And, yung mga ganyang bagay po, mahirap po yan, no, pag-interesan dahil kailangan nilang i-declare yan regardless ayaw ng sponsor for transparency purposes. Now, kung ito man ay totoo, no, na binubulsa, binigay na ng sponsor. So, nandyan si sponsor. Kung sino man po, yung sponsor na sinasabi nyo yan, mention it. No? Pakiusapan nyo na lumabas na. Di ba? Na may binigay na pera pero hindi nyo na-receive. Di ba? Kasi mahirap po yan. Mag-accuse kayo without proof. So, I hope, nung sinasabi ito, nitong Kikay Vlog na to, meron siyang pruweba, no, na binulsa nila Kalinga Prab o whoever in the Kalinga community yung binigay ng sponsor. Kasi po, para sa akin, yan po yung pinaka-delikadong gawin ng kahit sinong vlogger. Dahil po yan,
ay may resibo si sponsor. No? It's either remittance, GCash, or bank transfer. Lahat po yan may paper trail. Kaya pong balikan. So kung ako po, halimbawa si vlogger, nagagawa ng kalokohan, yan po yung huling-huling gagawin ko. No? Desperate move na po yan pag ganyan po yung ng isang vlogger. No? Tapos, ikaw na rin may sabi na malaki na yung sinasahod. Of course. No? Oras na mag-viral po ang mga video ng isang vlogger, no? Sigurado po yan. Mayroon pong pera yan. No? So, bakit pa nila pag-iinteresan yung bigay ng sponsor? Di ba? Just a little bit of common sense. Now, if you're saying is true, back up it with your ebidensya. No? Kasi mahirap po to. Pwede po kayong balikan dito. Especially may ganito kayong statement. Diba? Ebidensya na po to ng kung sino man yung pinapatungkulan. Yan, kung ikaw nga si Kikay ay talagang si Erica, may kukunik sa'yo to, madam. No? Kaya po kayong balikan dito kung ito man ay totoo. Okay? Kaya nga ako umalis dyan dahil naamoy na namin agad na ganyan pala kalakaran dyan. Ilalab team pero sa kanila ang kita, umaapaw na pera nyo. May mga magaganda kayong bahay, nakakain kayo ng masarap, pero sira-sira naman ang puri ng taong ginagamit ninyo sa vlog. Grabe. So these are serious accusation po na napakahirap. Sana mapanindigan po ninyo, no? Mapanindigan po ninyo. So you're the second person na nagsabi na ganyan. No, na sinisira yung puri, okay? Your case is different from the case of this nagpatulpo kay Bal Santos Matubang, no? It seems like yung kay Bal Santos, doon sa nagpatulpo, si Bal Santos yung kanyang parang pinupuntirya doon, no? Eh, madadamay lang si Kalinga Prab because of the videos. Pero yung sa'yo, madam, as far as I know, bigla ka raw nawala or nagpaalam ka ata kay Kalinga Prab, no? So I'm not too sure which one is correct. Pero pinigilan ka ba? Sinira ka ba? Di po ba? Ano po yung paninirang ginawa sa inyo ng Kalingap community? Okay? Kung may sumira man sa iyo ng mga vloggers, no? Ni Bal Santos Matubang, sila po yun. Oo, nasa community ni Bal yan, pero kayo mismo alam ninyo, no, na sarili nga nilang rules na babiolate nila, sila. Di ba? So, what I mean for that is, hindi nila makokontrol. No? Yung iniisip ng vloggers, okay, sabihin na natin, kumpanya yun, business niyo yan. Parang ganun yung pinapalabas niyo. Diba? Nung mga nagsasabi kaya sa Kalingap community, business yan. Okay, sige, business yan. Malaking, kung tutusin, malaking business na ang Kalingap community. Diba? So, may mga naka-assign na tao dyan to discipline them. Diba? Alam ko may mga ganun sa kanila. So, yung mga ganun po, yes, indirect, no? May responsibility doon si Kalinga Prab or si Bal Santos Matubang. Pero yung tao pong naninira sa inyo, yung pinaka-main, no? Kahit kasi po yan, pagsabihan nila Bal or tanggalin nila Kuya Bal yan, kung talagang ang target niya is kayo, kahit yan umalis na, babalikan kayo ng mga yan. No? So, yun po yun. At masisiraan lang naman kayo kung obvious na mayroon kayong ginagawang hindi maganda. Di ba? Okay? And ito po mga sinabi ninyo, no, medyo ano po to, seryosong accusation po to. Kaya sana mapanindigan ninyo to oras na kayo ay binalikan ni Kuya Bal or ng Kalingap community. Inulit ko po, hindi po ako nakaside or mayroon po akong pinapanigan sa usapin na to. No? Hindi po. Kasi kahit ako, nakikita ko rin yung mga mali nila. No? Yung ginagawa ni Kuya Bal na pagbibiro. No? Some of those biro are really below. No? Medyo hindi siya sensitive sa mga ganon. Pero para sa kanya, biro lang yun. So, it's up to you now to prove that he's really serious in saying those things. No? May mali.
may mga nakikita talagang mali. Kaya nga ayaw kong maging defender. No? Kaya nga reactor lang ako. Kasi nga, mayroong mga maling nagagawa. Sa nangyaring ito sa pagpapatulpo kay Kuya Bal, kasi nga may mga mali si Kuya Bal talaga. No? Siya yung nagti-trigger sa ibang mga vloggers, viewers para mag-init lalo doon sa nagkaso. Okay? Ang problema, di ba? Some of what Bal Santos is saying for him is a joke. No? No, kaya nga ngayon sila nagkaso, so patunayan nila yun. Patutunayan nila yung iba pang mga allegation ni nung nagkaso. No? So dito po kay Kikay Vlogs, sana po itong mga sinasabi ninyo mapanindigan ninyo. At ano naman po yung kinalaman kung maganda man ang bahay nila kaya nakakain sila. Diba? It's beyond the problem or the issue you are raising against them. Diba? Parang ang gusto mong palabasin dito ni Kikay Vlog, maraming ginagawang anomalies ang Kalingap, no, sa mga katulad nilang beneficiaries. No? Pineperahan sila. That's the main objective of this post of Kikay. No? So kayo po, ano ba sa tingin ninyo? Kung may katotohanan ba itong sinasabing ito ni Kikay? And ano po yung inyong saloobin? No? Tinulungan mo pero lumalabas, kayo pa yung masama. Okay, katulad ng sinasabi ni Kalingap Rab, pareho silang nakinabang, pareho silang nag-benefits. So kung sila man ay nabibigyan ng pabahay and everything, yon ay share ninyo sa inyong pagbablog, sa pagpapablog ninyo sa kanila. Diba? Yung lab team na yan, kumita kayo, may share kayo, binibigyan kayo. Yung sa sponsor na ibinibigay sa kanila, sa inyo po yan napupunta. Now, if you are saying these are not all true, show evidence, file a case, that's it. Diba? Para po hindi magtuloy-tuloy yung inyong usapan at hindi po nagkakaroon ng mga ganitong post. So, be mindful po sa inyong mga pinupost, no? Make sure to back it up with all the evidence you have. Alright? So, dito naman po tayo, no? Sa isang post pa, no? Ni Kuya Bal naman. Post naman ito ni Kuya Bal. Pasensya na po, hindi ko pala nakuha yung post ni Kuya Bal na sinasabi niyang wala ng reactors ang Kalingap, no? May nakita po akong post noon, hindi ko lang pala na... So, ano po yung implication nito? Let's say, kung totoo man yung sinasabing yun ni Kuya Bal, wala ng reactors, no? Ang Kalingap community. So, everybody is wala nang hindi na nirerendahan. No? Wala nang rules na susundin. So, sila-sila na. Diba? Labo-labo na yan. Ganun na yung mangyayari doon. Diba? Kasi sa ngayon, may mga rules na bawal nang reactionan yung mga umalis, bawal reactionan yung mga lab team, diba? So, maraming mga rules na pina-follow yung mga nasa loob ng Kalingap community, na mga vloggers, diba? So, pag ito po ay totoo, no, yung sinasabi ni Kuya Bal, no, everybody's free, no? So, sila-sila na yan, vlogger to vlogger, ganyan na yan, no? Diba? Mag-reaction na sila sa isa't isa kasi ngayon, kontrolado pa because of that rules. Dahil nga, yun yung part ng rules ng Kalingap. So, is it good or is it bad? Diba? So, may good, may bad dyan. The good side, yung mga may galit sa kapwa nila vloggers na nasa loob ng Kalingap, pwede nila ngayon i-content. Diba? Sila-sila, magko-content na. Tapos, wala nang blind item pa. Diba? So kasi yung iba na dating nasa loob ng Kalingap, lumalabas. Diba? Kasi nga, hindi nila matira-tira kung sino yung gusto nilang tirahin. Hindi nila ma-reactionan kung sino yung gusto nilang reactionan. Diba? So pag nawala yun, wala na. Diba? Labo-labo na sila niyan. At pwedeng mawala, no, sa focus ng kung ano yung purpose ng Kalingap. Alalahanin po natin, kumbaga sa isang kumpanya, malaking kumpanya na po ang Kalingap. No? Rules are really needed sa ganitong klaseng kalaki. Dahil hindi lang naman sila nakapokus sa charity.
katulad ng kay Kalinga Prab, no? Nagcha-charity siya pero iba yung porte ng pinagcha-charityhan niya. Diba? So, is this declaration sa buong Kalingap o doon lang sa within Bal Santo scope? Kasi pwede nating i-detach si Kalinga Prab, no? Dahil kay Kalinga Prab parang may sarili siyang grupo, no? Although under siya ng Kalingap, no, ni Bal, may sarili siya, diba? May sarili siyang desisyon, diba? So itong si Bal Santos, mayroon din siya kanina. So is it only Bal Santos circle or kasama si Kalinga Prab? So that's another question, diba? So seryoso, I don't know, no? Mahirap anuhin to si Kuya Bal. Para sa akin kasi, my opinion on this is keep that rules, no? Kasi kung hindi nyo ikikip yung rules niyan, sigurado po yan, labo-labo yan, no? Lalo matagal ninyong pina-implement yung rules tapos bigla nyo alisin, piyesta yung mga yan. Lalo na yung mga medyo may napupuna sa kapwa nila vloggers o dun sa ibang lab team, kasi pati lab team ng may lab team, hindi mo pwedeng pakialaman ngayon part of rules nila yan. So pag nawala po yun at naging freelance lahat ng vloggers, ayun po yung mga, no, until such time na mawala na dun sa focus, which is helping, no, yung our mga needy kababayan dito sa Pilipinas. So para sa akin, wag niyong alisin yung rules ninyo, no? Wag niyong alisin yan kasi lahat kayo affected, although some magiging masaya, and one of those is si Bopil. No, kasi nakita ko rin yung yung upload niya, no? Itatago niya na yung kanyang ID as a Kalingap member at mas gusto niya raw yon according sa vlog niya, no? So I don't know the others, pero para po sa akin, yun po yung aking opinion na medyo pag-isipan muna uli ni Kuya Bal yun. Pag-isipan uli ni Kuya Bal kasi that rules keeps other on check, no, sa kanilang mga ginagawa. Okay? So yan po ay para dyan sa naging post ni Kuya Bal na hindi ko lang na-save no? May nakita kasi ako. Hindi ko lang pala na-save. So tingnan niyo po sa Facebook page ni Kuya Bal or sa Facebook account ni Kuya Bal, makikita niyo po yung post na yun na tinatanggal na yung mga reactors. So I don't know, the strikers, yung iba pa po, no? So yun pa lang po yung malinaw para sa akin. Ano po ba yung masasabi niyo? Okay? So leave your comment at the comment section. So another one is ito, no? Kaya bigla akong naalala, so may katotohanan itong post na to, no? Yan. Itong post na to. Actually, na-reactionan ko na itong post na to Yan, itong post na yan ni Maricel, no? Dahil sa pinakitang asal kahapon, no? May mga nagko-comment sa aking comment sections na totoo daw yung sinasabi nitong Maricel Urita dahil nga sa pinakitang asal kahapon nung nagsampa ng kaso kay Bal, no? For me, this is a different scenario. We don't know this lady Maricel Urita, no? Bigla na lang siya lumabas at nagsalita ng mga ganito. Hindi natin pwedeng i-connect ito sa kung ano yung nangyari kahapon, no? Maaring for the family na nagkasampa ng kaso, they reach their limitations in handling those issues, those bashing, kaya nila nagawa yun, no? So ito kasi narinig lang natin or nabasa lang natin, and wala na, I don't know kung may follow up pa ba siya rito, and is she willing to show her face and prove this, di ba? Kahit na baka mag-anak pa yan, may nagsasabi kasi baka mag-anak daw to, or baka malapit na kaibigan or kapitbahay, pero are you willing, no, na panindigan itong sinabi mo? Di ba? May mga ganun na kasi speculation na talagang ganun pala yung ugali. Nagtitimpilan pala siya. Lumabas na rin yung tulay na kulay nung nagsampa ng kaso. Di ba? So, there's a lot of negative comment actually, no? Kung nanood kayo nung
kay Tulfo na yon, makikita nyo, basahin nyo po yung comment section, is all against sa ginawa nitong nagkaso. No? Kahit ako, medyo nalungkot sa nangyari yun. Dahil, kumbaga, nagkatulungan sila, nakinabang sila pareho, pero bakit nag-end up sa ganun? No? Dahil lang sa mga bashing, bakit ba nababash? Kanino ba talaga nagsimula or nag-start yung bashing? Kasi ako, simula nung mag-reaction dito, I know, some are being controlled, no, na wag nang magsalita, iwasan na. But, meron kasi talaga nagpo-provoke. And alam naman natin dito, sa social media, mayroon pong talagang magpo-provoke para po pag-usapan. No? So, yung mga taong pinag-uusapan, dapat po, nagiging wise sila sa pag-analyze ng mga ganong sitwasyon. No? Alam nyo yung naging triggering point dito, no? Hindi po sa biniblame ko yung nanay, ha? Yun pong post about dun sa semento. About po doon sa semento. No? Yun po yung nag-trigger, kaya ganun na rin yung naging reaction ni Kuya Bal. No? And Kuya Bal, as a father ng community, medyo hindi niya nagampanan yun at nagpadala rin siya sa init ng no? So, all of them have part na dito sa nangyaring to. So, sino yung may pinaka, yun na lang po yung question. And for us, no, doon sa medyo may malawak na pangunawa, no, ang nakikita natin, diba? Kung talagang ganon yung sinasabi ni Bal Santos, kay Kalinga Rab siya nakakunik. Si Kalinga Rab ang handler niya, no? Si Kalinga Rab ang nagmamanage niya. So, dapat kay Kalinga Rab siya makikinig. Di ba? Kasi pinapayuhan naman siya eh. Di ba? And kung talagang may complaint sila on how the Kalinga handle, no, their money or whatever revenue they have. So, yun na lang yung pag-usapan nila. Di ba? Makukuha naman sa pag-uusap yan eh. So, ngayon, ano nangyari? Katulad ng sinasabi ng maraming vloggers or viewers, no? Mas dumami ang basher nila ngayon. Hindi po sa ano yan, totoo po yan, no? Totoo po yan. Kasi lumalabas dito ang underdog ay yung taong tumulong pa. Yun po yun nasa isip ng karamihan ngayon eh. No? Tumulong eh. Kahit na po sabihin ninyo na yan ay galing sa sponsor yung perang pinampagawa ng kung ano-ano or binigay, yan po ay dahil pa rin sa vloggers. Kasi hindi po makikilala ng sponsor yung mga beneficiaries na yan, no? Kung hindi dahil kay vlogger. Always remember, no? Tandaan nyo po lang na hindi rin makikilala si beneficiary kung hindi sila blinag ni vloggers. No? So, kung na-agrabyado man kayo, doon kayo sa part na yun. Pag-usapan ninyo. Di ba? So, doon sa mga future beneficiaries ng Kalingap, no? Lay down all your cards. Sabihin po ninyo, no? Na oras na mag-viral, ganito na po yung mangyayari, ganito, ganyan, 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 ganyan. Di ba? Kasi sa umpisa, hindi kayo makakapag-lay down ng cards kasi pare-pareho kayong nangangapapa. Pero oras na yan ay mag-pick na at makita ninyo yung sitwasyon na kinakagat na kayo ng masa, diyan na po nagkakaroon ng problema. No? So, be careful sa mga susunod. And I hope this is a lesson learned pa rin, no, sa Kalingap community. Especially kay Kuya Bal at saka kay Kalingap Rab. No? Na safeguard their interest sa lahat ng bagay. No? Hindi po talaga maiiwasang isipin ng kahit sino na nagiging business na to. Okay? So, regardless, charity man yan or business man yan, as long as you have all the proper documents to protect your interests, di ba? Kahit saan po kayong dalhin na husgado, kaya nyo pong ipagtanggol yung sarili ninyo. Okay? So, yan ba ay may katotohanan? No? Well, that's the story that we need to wait and see kung lalabas pa uli ba yung Maricel Urita na yan. Diba? And doon naman sa post nung Kikay,
make sure na you can back it up with all your evidence then. No? Kasi serious yung mga accusation. Seryoso po yun. Pag yan ay sineryoso ng kalingap, mahirap. Naku, medyo tagilid po kayo, Ma'am Kikay. And whoever behind her. Okay? So, masyado na pong mahaba itong content ko na to, and I hope na magkaayos din. Matapos din tong ganitong nangyari. But for now, I think it will stick a while. Dahil mapag-uusapan pa rin po ito. No? Kahit na ano pong sabihin natin. Sa laki ng kalingap at sa sensation, no? Na sensationalized na issue na to, mantakin mo makakarating kay Rapi Tulfo. Diba? Si Chris Ulong araw nag-react na eh. What more pa yung iba. Diba? So, asahan niyo pong marami pang makikisaw-saw sa issue na to. And I saw a lot already. No? I saw. So, sa akin lang, kayong mga viewers, supporters, sponsors ng Kalingap community, be wise po sa inyong mga panunurin at lagi po kayong magpa-fact check, no? Para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Kaya dito na lamang, maraming salamat.